Waling-waling Durian and Mount Apo Duwaling Festival. Ngayon ay tinawag na siyang Kadayawan. Alright, we're here. So yun na nga no, sa araw na ito, uuwi na ho tayo ng Davao City. Like galing ho tayo ng Manila. I mean, ako ay nanggaling sa bakasyon no, sa loob ng 8 araw. Kung napapansin ho ninyo, ay wala ho ako ma-upload na videos for the past 7 or 8 days. Kasi nga ako ay naglalakwatsa muna, nagpapahinga. And heto nga, napapanahon na uuwi tayo ng Davao City para ito paano makapag-vlog ho tayo sa mga magiging ganap ngayong araw, nitong Sabado and bukas Linggo. So tingnan ho natin kung anong ganap sa ating syudad sa pag-celebrate ng ating Davao City Kadayawan Festival, no? Knowing na alam naman natin na the Kadayawan Festival is never that happy or fun or enjoy, no? Dahil nga sa tayong mga taga Davao ay hindi pa rin tayo masyadong naka-move on sa nangyari, no, sa ating pinakamamahal na dating Pangulo na mayor sana natin na si Tatay Digong. Pero syempre ganoon naman talaga, kailangan na business as usual, no, like hindi pwedeng paralisado. And of course ay yung ating butihing mayor na si Rodrigo Roa Duterte na andun ngayon sa dahig ay hindi naman din talaga siya panigurado matutuwa kapag malaman niyang hindi tayo na bumalik, no, sa mga normal nating buhay. So ito pa rin, pagpatuloy pa rin natin yung ating pagsiselebrate ng Kadayawan Festival na kung saan ito ay nagsiselebrate, no, or ito ay festival or celebration, no, ng kasaganahan ng ating syudad, no. So like good harvest or celebration of a good harvest, prosperity and diversity, no. So sineselebrate natin yung mga bagay-bagay na ho yun dito sa ating syudad. And of course yun nga, no, bali uwi ho tayo ng Davao City para ba witness ho yung kung tingnan natin kung ano kayang meron, kung kung i-compare ng mga nakaraang taon. So ano kaya ang magiging ganap natin para sa event ng Kadayawan Festival. So ito ay Saturday, Friday night, at lalagpag ako ng madaling araw nito sa Davao City. And of course nakausap ko pala yung taxi driver sa Davao, like yung sinakyan ho natin, no, pauwi ko sa bahay. Sabi ho niya, kinumusta ko ho siya kung ano na yung status, no, ng syudad, like yung tourist arrivals. Sila ho yung mga taxi driver na nasusundo ng mga pasahero sa airport ho natin. Sila ho yung matuturing na frontliners. Sila yung pinaka first hand na makapagsabi or makaka-experience, no, or makaka-witness and makaka-observe tungkol sa dami ng turista. And of course sabi nga ni Kuyang driver ay hindi nga daw siya kagaya ng mga nagdaang taon na sa ganitong oras, pagkakataon, Biyernes pa lang, Sabado, August 15, 16, 17, August 15, no? August 14, mga ganun, no? Basta yung nalalapit yung August 17, which is yung pinaka-grand celebration natin, no? Yung pinaka-big event ng ating Kadayawan Festival. So sabi nga ho niya is wala masyadong taong dumarating. Ibig sabihin, konti lang daw yung mga nasasakay niyang pasaherong galing sa ibang lugar. So yun, ibig sabihin, maaari isa na rin yung crisis din kasi talaga, no, like totoo yun, nararamdaman ko rin yung pagiging crisis, like mahirap, no? Hindi lang sa aking personal na karanasan, kundi nakikita ko rin sa mga tao na dati parang okay yung buhay nila, okay yung kailang financial, pero ngayon medyo nararamdaman ko na nagtitipid na sila at naghihirap dahil nga sa natin, no, presidente, sa ating pangulo ngayon, sa ating administrasyon na wala talagang masyado tayong nakikitang mga ginagawa ho nila, no, lalo sa ekonomiya ho natin, like dugmok, bagsak, like napakataas ang bilihin. Grabe yung inflation. Alam nyo ba, ito share ko lang meron akong may kapitbahay kami na may tindahan, sari-sari store, tindahan, no, talagang napapansin ko at yung inflation, grabe yung pagtaas ng mga bilihin, grabe yung pagtaas ng mga yung inflation, no, grabe na pagtaas, like increase ng mga presyo sa na mabibili natin ng mga basic necessity. So like every week, every 2 weeks talagang nagtataas yung mga presyohan, no, mga basic necessities, mga drinks, mga essential, mga bigas, ang bilis. Like sabi nga sa akin ng kapitbahay na ang dati ay 930 pesos, for example, kuha ko rice, no, so 930 ang kanyang presyo. Tapos naging 950, tapos naging 1,030, tapos ngayon naging 1,100. So ganun kabilis, karapid, no, ang growth, no, ng inflation. So ramdam ko yung
crisis. That's why isa sa nasabi ko na isa na rin no sa rason bakit wala masyadong tourist arrivals sa Davao City sa ating Kadayawan Festival. According kay mamang driver ng taxi driver. So hindi naman talaga din masasabi natin na yan ay totoo na talaga na statistics or status ng ating tourist arrivals. Gawa nung siya lang din naman ang nakakausap ko ng may tungkol sa tourist arrivals. So siguro kung mga 10 o 20 ka taxi driver yung aking nakakausap, and at least man lang mga 50% to 70% ng bilang nila nagsasabi na yan na nga like konti lang yung yung nagiging tourist arrivals, baka maniniwala pa tayo siguro kaya dahil isa lang yung tao na nakausap po natin tungkol dyan, so hindi natin din pwede sabihin na yun na yun no. And of course today is Saturday no, habang ito yung aking dinadab, so August 16 no. So parang gusto kong lumabas ngayon, puntahan natin syempre ang tawag nito, puntahan natin syempre yung People's Park, Magsaysay Park, tsaka yung San Pedro Square, no? So, tingnan natin kung anong ganap doon, kung marami pa talagang tao. So, yun ang gagawin nating update. So, as you can see dito, observe ko rin to. Itong sinakyan natin eroplano, Cebu Pacific. So, ito ay napakaraming mga vacant seats, no? So, hindi, first time ko, sa totoo lang, no? Seryoso. To be honest, ito yung pinakauna kong basis na nakakita or nakasakay ng eroplano papuntang Davao na walang masyadong tao. Like, ibig sabihin is may mga bakante, napakadami. Samantalang dapat hindi dapat ganun yung sitwasyon, di ba? Kasi nga meron tayong event coming sa Davao, meron tayong Kadayawan Festival. Pero sige lang, at yan na nga, lalabas naman tayo ng mamayang konti lang din. Punta tayo ng Magsaysay Park and San Pedro Square at tingnan ho natin yung mga ganap ho doon. Pero sa Davao City sa mga hindi pa nakakaalam about Davao City kung paano kami magse-celebrate ng Kadayawan Festival. Dito kasi parang nakasanay nating mga Pilipino sa Pilipinas na kahit anong festival, kapag may mga fiesta sa mga big cities natin, like for example mga metro cities per region or per provinces, 'di ba, laging nag-hire yung LGU natin ng mga entertainers, like mga celebrities, mga local and national celebrities and the mga singers, performers para magbigay alis sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan. So sa Davao City ang namin ang mga celebrity is parang napansin ko like August 14 pa lang, August 15, August 13, August 12 nagsisimula ng magkaroon ng mga performer na iniimbitahan ang Davao City or yung hindi lang mga Davao City, hindi lang yung LGU, maging mga private company like yun nga SM, Ayala. So mga gaysano nagbabayad sila ng mga entertainers para magpunta sa kanilang mga shopping malls and of course magkaroon ng meet and greet saka pa-concert. So dito sa Davao City is nakikita ko yung mga posters dumadaan sa aking mga Facebook walls na yun nga may mga celebrity na nagpupuntahan sa iba't ibang location. Meron tayong City Gate sa Buhangin, meron tayong Gaisano Mall of Toril, meron tayong Ayala, meron tayong SM Ecoland, SM Lanang, Gaisano Mall of Davao. So ganun ho yung celebration namin dito sa Davao City. Hindi ho makikita sa isang location lang ang aming mga celebration. Yung aming mga invited na mga performers, national, local artists and mga celebrities. So yun lang ito yung pinapakita ko sa inyo. Ito yung hitsura ng mga pasahero. Ibig sabihin na ito ay bound for Davao. And hindi ko alam kung iba dito is dadaan lang sa Davao City, ang iba kung makikipfiesta, makikipfestival, or yung iba dito is lang talaga na nataon lang na ito yung flight nila. Pero ako, ang biyahe ko na to ay galing akong Tagaytay, Baguio, Laguna. Dami kong pinuntahan ito na lugar. Galing akong Clark, So nagbakasyon ako sa loob ng 7 hanggang 8 araw. So kailangan akong umuwi sa Davao City by the day of sa pitsa ng August 16 nang hindi ako pwedeng hindi makawitness na ating Kadayawan Festival. See you tomorrow or see you later, So punta tayo ng update tayo maya-maya lang konti after natin dito ma-upload itong mga video na to. Bibigyan ko kayo ng update. Sarili ko rin ay bigyan ko rin chance na makakita ngayon kung anong ganap dun sa San Pedro Square and Ramon Magsaysay Avenue or Ramon Magsaysay Park rather. So yun, sa mga pupunta pa ng Davao City, kita-kits tomorrow. Ingat ako yan lahat and ingat. North of our destination of Davao International Airport. Traffic weather permitting, we're expecting to touch down 15 minutes past 1 in the morning. And
Reported weather in Davao, cloudy. And current reports, there's a light rain over the airport. Ground temperature is at 24 degrees Celsius. On behalf of Cebu Pacific, I'd like to thank you all for flying with us. And we hope to be of service again in one of your future flights. Maraming salamat po.